Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result February 15, 2024. 2 p.m. result 717. 5 p.m. result 299. 9 p.m. result 192. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa February 16, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 1279. Messing number 034568. Best and pairing number para sa February 16, 2024. Probables combination. Best Padakit Guide and Combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best double angle. Best double combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. Alamin ang iyong mga panaginip at maswerteng numero ayon sa mga kahulugan nito. Panaginip na magpatakbo ng kahulugan, 18 mga sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa pagtakbo ay maaaring umuulit. Kung mausisa ka tungkol sa mensahe nito, gumawa kami ng isang napakalaking listahan ng mga senaryo ng panaginip at ang kanilang mga kahulugan. Ang pagpapatakbo sa iyong nakakagising na buhay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa cardio na dapat mong gawin. Batay sa pinakabagong pag-aaral ng University of Tsukuba, ang tumatakbo ng hindi bababa sa 10 minuto araw-araw ay mabuti para sa iyong kalusugan sa kaisipan. Bukod dito, pinapahusay nito ang iyong kalooban. Gayunpaman, maaari mong simulan ang pagtataka kung paulit-ulit mong nakatagpo ang sitwasyong ito ng panaginip. Ang mga pangarap tungkol sa pagtakbo ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Karaniwan, ang kahulugan ay maaapektuhan ng personal na karanasan, kahalagahan sa kultura, damdamin ng mga nanaginip, at pangkalahatang konteksto ng panaginip. Bakit mo napaginipan ang pagtakbo? Ang mga paulit-ulit na panaginip na tumatakbo ay nagpapahiwatig na ang aming hindi malay ay sinusubukan na magpadala sa amin ng isang mensahe. Ang ilan sa mga sitwasyong ito ay maaaring lumitaw na walang katotohanan at hindi magkakaroon ng kahulugan. Maaari mong gisingin ang pakiramdam na nabalisa o nababahala tungkol sa kung anong mensahe ang pangarap na ito ay sinusubukan na sabihin sa iyo. Dito, nakalista kami ng ilang mga kadahilanan na ang mga tao ay paulit-ulit na mga pangarap tungkol sa pagtakbo. Isang sagabal na kailangan mong pagtagumpayan. Ang nakikita ang iyong sarili na tumatakbo sa iyong panaginip ay maaaring nangangahulugang may habol ka. Maaari itong maging isang tao o isang linya ng pagtatapos. Depende sa mga detalye. Halimbawa, ang bilis, ang iyong mga panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga interpretasyon. Kung ang iyong bilis ay masyadong mabagal, ipinapahiwatig nito na makatagpo ka ng ilang mga pag-aalsa na ginagawang mahirap na maabot ang iyong mga layunin. Magkakaroon ng mga hadlang na hahadlangan ang iyong pag-unlad, maaari itong maging isang kaganapan, isang tao, o ang iyong kaisipan. Dapat mong suriin ang iyong mga aksyon at plano upang matukoy ang mapagkukunan ng issue. Mahalaga upang maalis ang balakid na ito upang maabot ang iyong nais na patutunguhan. Sinusubukan mong huwag pansinin ang isang bagay. Ang isa pang posibleng dahilan na mayroon kang isang paulit-ulit na panaginip tungkol sa pagtakbo ay sinusubukan mong maiwasan ang mga bagay. Marahil ay sinusubukan mong huwag pansinin ang pagkakaroon ng isang tao sa iyong buhay. Nagpapalabas ka rin. May mga nakabinbing proyekto na nangangailangan ng iyong pansin. Kailangan mong harapin ito sa lalong madaling panahon dahil ang mga tao ay naghihintay para sa isang pag-update. Maaari rin itong maging isang representasyon ng iyong kasalukuyang predicament. Nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang iyong mga panaginip ay maaari ring magmungkahi ng pagkabalisa o pagkakasala. Ano man ang iyong pakiramdam, gawin ang lahat ng oras na kailangan mong ay proseso ang mga bagay at mga kaganapan na nangyayari sa paligid mo. Huwag malunod ang iyong sarili sa mga negatibong damdaming ito. Mas mainam kung maaari kang makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo o sa mga makakaintindi sa iyo.
Magkakaroon ng mga pagkakataon kung sa tingin mo ay ang sitwasyon ay nagiging labis na labis, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Mga salungatan at argumento. Kung wala kang ideya kung bakit patuloy kang tumatakbo sa iyong mga panaginip, ipinapahiwatig nito na nakakaranas ka ng isang panloob na salungatan. Maaari kang maging sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nakulong at nawawala sa kung ano ang gagawin. Maaari ring magkaroon ng mga tensyon na nangyayari sa iyong relasyon. Kung hindi, maaari kang maging sa isang sitwasyon na pumipigil sa iyo na mag-isip ng diretso. Halimbawa ng mga panaginip tungkol sa pagtakbo. Ngayon na nasakop namin ang lahat ng mga pangkalahatang dahilan kung bakit mo makatagpo ang sitwasyong ito ng panaginip na paulit-ulit na lalalim at alamin ang iba't ibang mga interpretasyon ng mga naturang panaginip depende sa konteksto. Panaginip na tumakbo mula sa isang tao. Maaari kang tumatakbo palayo sa isang bagay o sa isang tao sa iyong nakakagising na buhay. Maaari itong maging mapagkukunan ng iyong mga pagkabalisa o takot. Kinakatawan din nito ang iyong pag-uugali at kung paano ka may posibilidad na tumakas sa pagkakaroon ng panganib. Upang maiwasan ang panaginip na ito, kailangan mong harapin ang sanhi ng iyong mga pagkabalisa sa ulo. Harapin ang mga bagay na nag-abala sa iyo minsan at para sa lahat. Upang magkaroon ng isang mas tumpak na interpretasyon ng iyong pangarap, isaalang-alang ang pagkakakilanlan ng taong hinahabol ka. Anong mga tungkulin ang nilalaro ng taong ito sa iyong buhay? Ito ay kinakailangan upang matukoy ang mga isyu o personalidad na kailangan mong tugunan. Panaginip na tumakbo palayo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong tumakas mula sa iyong sarili. Ipinapahiwatig nito na sinusubukan mong tanggihan ang iyong mga damdamin o ugali. Ang pagsugpo sa isang malakas na emosyon tulad ng galit, takot, o kahit na pag-ibig ay lilikha ng sitwasyong ito sa aming panaginip. Maaari kang mangarap na tumakbo palayo sa isang tao o isang bagay na nagbabanta, ngunit wala kang ideya kung ano o sino ito. Panaginip na tumakbo sa isang tao. Kung tumatakbo ka sa isang tao o sa isang pangkat sa iyong panaginip, iminumungkahi na mayroon kang isang mapagkompetensyang espiritu. Mayroon kang kasabik na ito upang patunayan ang iyong halaga sa ibang tao. Naghahanap ka ng pagpapatunay o pagkilala. Gayunpaman, huwag kalimutan na tretuhin ang iyong sarili ng may kabaitan. Huwag maglagay ng labis na presyon sa iyong sarili. Kung nais mong ituloy o patunayan ang isang bagay, dapat mong gawin ito para sa iyong sarili. Panaginip na tumakbo at nagtatago mula sa isang tao. Ang pagtakbo at pagtatago mula sa isang tao sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong maiwasan ang isang issue. Marahil ito ay isang lihim o isang paksa na nais mong kalimutan. Gayunpaman, malapit na itong maihayag. Hindi ka maaaring magtago magpakailanman mula rito. Maaari mo lamang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay nang walang anumang pag-aalala kung pipiliin mong matugunan ang iyong issue sa ulo. Panaginip na tumakbo sa takot. Mayroong iba't ibang mga kadahilanan na tatakbo ka sa takot sa iyong panaginip. Kung sinusubukan mong i-save ang iyong sarili mula sa isang tao o isang bagay, ipinapahiwatig nito na sa tingin mo ay mapangalagaan at protektado sa iyong kapaligiran. Maaari rin itong iminumungkahi na ikaw ay pagtapak ng isang mapanganib na landas. Kailangan mong maging alerto sa lahat ng oras dahil makikita mo ang mga problema sa paglalakbay na ito. Ang iyong damdamin ay maaari ring may ugnay sa mga isyu na nag-abala sa iyo sa loob ng kaunting oras. Panaginip tungkol sa pagtakbo mula sa pulisya. May mga pagkakataong nanaginip ka tungkol sa pagtakbo palayo sa pulisya. Mangyayari ito kung nakakaramdam ka ng isang bagay sa isang bagay. Marahil ay gumawa ka ng isang bagay na sumasalungat sa iyong mga halaga, o maaaring nasaktan mo ang isang tao. May pagkakataon din na pipigilan ka ng isang tao na ituloy ang pagnanais ng iyong puso. Kung nakikipag-usap ka sa mga legal na bagay sa iyong nakakagising na buhay, hindi imposibleng makatagpo ang sitwasyong ito ng panaginip. Panaginip na tumakbo palayo sa apoy. Mayroong iba't ibang mga paraan upang bigyang kahulugan ang sitwasyong ito ng panaginip. Karaniwan, ito ay isang positibong tanda. Ipinapahiwatig nito ang kasaganaan at mas mahusay na pananalapi.
Kung pinamamahalaan mong lumayo ng madali, hindi ka mag-atubiling ibahin ang anyo ng iyong mga ideya sa katotohanan. Kung nagdusa ka ng isang paso habang tumatakbo palayo, nauugnay ito sa pagkakaroon ng isang madamdaming romantikong pag-iibigan. Mag-ingat sa pagsangkot sa iyong sarili sa ganitong uri ng relasyon dahil maaaring makapinsala ito sa iyo. Kung naramdaman mo ang init sa iyong likuran, kailangan mong maging maingat sa kompetisyon. Mga panaginip tungkol sa pagtakbo para sa ehersisyo. Ang nakikita ang iyong sarili na tumatakbo para sa ehersisyo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na hinahabol mo ang pagpapabuti ng sarili. Dapat ka ring matulungin sa kung saan ka namuhunan ng iyong mga pagsisikap. May isang pagkakataon na ginagawa mo ito sa maling paraan. Kung gumawa ka ng mga bagay ng maayos, unti-unting kontrolin mo ang iyong buhay. Suriin ang mga bagay bago gumawa ng anumang paglipat. Nang walang wastong pagsusuri, nasasayang mo lamang ang iyong enerhiya. Mag-isip ng mga bagay bago isagawa ang iyong mga plano. Tumatakbo ng mabagal sa mga panaginip. Kapag dahan-dahan kang tumatakbo sa iyong panaginip, ipinapahiwatig nito na nahihirapan kang lumaki at magpatuloy. Nakakaramdam ka ng nakulong at hindi gumagalaw dahil sa isang propesyonal o emosyonal na sitwasyon. Maaaring mas mahusay na baguhin ang iyong pananaw. Ang mga pangarap na tulad ng warrant-agarang pagkilos na ito, kung hindi man, maaaring huli na upang mailigtas ang sitwasyon. Panaginip na magpatakbo ng walang sapin. Ang panaginip na ito ay nagbabala sa iyo na maging handa para sa isang pananalapi sa pananalapi. Kung pipiliin mong buksan ang isang pakikipagsapalaran sa negosyo o mamuhunan sa panahong ito, asahan na magdurusa ka lamang sa pagkawala ng pananalapi. Baka gusto mong hawakan muna ang iyong pera at maghintay para sa isang mas mahusay na kondisyon sa ekonomiya o merkado. Kailangan mong maging matalino tungkol sa kung paano mo gugugol ang iyong pera upang maging isang mas mahusay na tagabigay ng serbisyo para sa iyong pamilya. Mag-isip ng mga bagay ng 2 beses bago mo mamuhunan ang iyong pinaghirapan na pera sa isang bagay. Ito ay isang babala mula sa universo upang maiwasan ang anumang mga bagay sa pananalapi pansamantala. Mga panaginip na tumakbo palayo sa Toro. Ang pananaginip na tumakbo palayo sa isang Toro ay nagmumungkahi na nakikipaglaro ka sa isang tao na hindi mo dapat maliitin. Kung nakikipagkumpetensya ka sa taong ito at nais mong manalo sa laro, kakailanganin mo ang suporta at tulong ng ibang tao. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili bago mo isama ang iyong sarili sa sitwasyong ito. Alamin ang tungkol sa mga kasanayan at kakayahan ng iyong mga kakompetensya. Huwag palampasin ang kahit na mga menor de edad na detalye. Ang iyong labis na kumpiyansa ay maaaring humantong sa iyong kapahamakan. Mga panaginip na tumakbo palayo sa ahas. Iminumungkahi ng iyong panaginip ang mga ahas ay nagbibigay inspirasyon sa pagkaakit at pangamba sa paraang walang ibang hayop. Sila ay maliksi at madaling umangkop sa anumang sitwasyon, ngunit nakakatakot at mapanganib, lalo na kung nanganganib. Kasaysayan, ang mga ahas ay naglaro ng mga pangunahing tungkulin sa maraming relihiyon at kultura. Sa ilang mga tradisyon, ang mga ahas ay nagpapahiwatig ng paglago, pagbabago, kawalang kamatayan, buhay, at pagkamalikhain, habang sa iba, ang mga ahas ay mga simbolo ng pagnanasa, lapit, at pagnanais. Gayunpaman, ang ilang mga kultura ay nakikita ang mga ahas bilang halimbawa ng kasamaan, panganib, o kahit na kamatayan. Dahil dito, ang mga panaginip tungkol sa mga ahas na kumagat ay maaaring magkaroon ka ng maraming mga interpretasyon. Ang ganitong mga panaginip ay hindi karaniwang isang magandang tanda. Ngunit sa sandaling alam mo kung paano ay interpret ang mga ito. Marami kang matututunan tungkol sa iyong buhay at kahit na gumawa ng mas matalinong mga pagpapasya. Sa sinabi nito, tingnan natin ang ilang mga kahulugan ng mga pangarap tungkol sa isang ahas na kumagat sa iyop na sinusubukan mong makatakas sa iyong katotohanan. Marahil ay gumawa ka ng isang bagay na kakilakilabot, at nakaramdam ka ng pagkakasala tungkol dito. Sa kasamaang palad, sa halip na harapin ang katotohanan, nais mong tanggalin ito. Mag-isip tungkol sa mga katangian ng ahas at ang iyong mga kadahilanan sa pagtakbo palayo rito.
Marahil ay natatakot ka sa kamandag nito, sa kasong iyon, maaari kang matakot na harapin ang pagkaraan ng iyong desisyon. Maganda o masama ba ang isang panaginip na kagat ng ahas? Ang mga panaginip tungkol sa pagiging makagat ng isang ahas ay madalas na nakikita bilang mga babala. Madalas silang nangyayari kapag mayroon kang mga kawalan ng timbang sa iyong buhay na kailangan mong harapin bago sila pumutok sa proporsyon. Ang mga sitwasyong ito ay nagdudulot ng stress sa gayon, ang pag-trigger ng iyong hindi malay upang bigyan ka ng babala ng una. Ngunit pagkatapos, maaari silang kumatawan ng isang bagay na mabuti. Ito ay sa kamalayan na binabalaan ka nila na ihinto at bigyang pansin bago mo makuha ang iyong sarili sa isang sitwasyon na maiiwasan mo. Sinasabi nila sa iyo na tingnan ang iyong ilong at makita ang iba pang mga bahagi ng iyong sarili at ang iyong kapaligiran na kung hindi man ay mananatiling nakatago kung nakatuon ka lamang sa isang punto. Inaasahan namin na ang artikulo ngayon ay nakatulong sa iyo na malaman ang tamang interpretasyon ng iyong panaginip at kung paano ito makakatulong sa iyo sa paggising sa buhay. Mga maswerteng numero, loto, swetres, lasto, doubli, at triple. Abangan bukas. Iba't ibang mga kahulugan ng iyong panaginip at maswerteng numero. Part 7. Kahulugan at simbolismo ng mga panaginip na kagat ng ahas. Alamin ang iyong swerte ngayong 2024. Nandito na nga tayo sa exciting part. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya tingnan natin kung ano nga ba ang mga ganap na posibleng harapin natin this year. Please subscribe my YouTube channel. Kuya Lotto Vlog. Maraming salamat po. God bless.